Isa pang masela na balita ang susunod naming iuulat. Ginahasan na at sinaksak pa umano sa maselang bahagi ng kanyang katawan ang isang babae sa Pateros. Arestado ang 3 sospek kabilang ang isang menor de edad. Tuhan, nakabulastugan, hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan, at dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagdadamayan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga buwan, kaibigan namang maaasahan. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro sa gabi ng aking kamatayan. Kaibigan, yan ang tawag nila sa sarili nila. 3 lalaki, 3 ngiti, 3 demonyo na nakatago sa balat ng kaibigan. Akala ko ligtas ako. Nagtatawanan pa kami, nagiinuman, nagkukwentuhan. Wala akong kaalam-alam na yung tawa ko, yun na pala ang huli. Wala na akong kontrol sa aking sarili. Pilit nila akong hinahawakan. Sinira nila ang katawan ko at ang pagkababaeng puri ko. Wag, sabi ko. Kaibigan niyo ako. Pakiusap ko sa kanila. Pero parang bingit sila. O baka sanay na silang hindi marinig ang salitang hindi. Pagkatapos, wala na. Katahimikan, dilim, isang putok, o baka suntok, o baka kutsilyo. Hindi ko na alam. Basta, naramdaman ko na lang ang lamig ng kama. Ang bigat ng katawan ko at ang katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Ngayon, nandito ako. Hindi na nila ako kayang saktan pero hindi pa rin ako matahimik. Hindi pa rin sila nahuli. Hindi pa rin nila inamin. Tatawa pa rin sila bukas, magkukunwaring mabait. Magpapakabait sa harap ng iba pero ang dugo ko nasa mga kamay nila. Sa bawat babaeng hindi pinaniwalaan, sa bawat sigaw na hindi narinig, sa bawat bangkay na iniwan sa dilim, kailangan niyong makinig, kailangan niyong maniwala. Ang katahimikan ko ay kasalanan niyo rin. Kung mananatili kayong walang ginagawa, kung patuloy niyong tinatanggap ang lalaki lang kami bilang dahilan, kung tinatakpan niyo ang mata niyo sa halip na tumingin sa totohanan. 3 sila, kaibigan daw. Ngayon, ako naman ang bubulabog sa gabi nila. Hindi lahat ng kaibigan tunay. Pakinggan ng mga biktima, panagutin ng mga salarin, hustisya para sa mga walang boses. Magandang gabi, bayan. Sa isang matahimik na barangay, isang malagim na kwento ang bumulaga. Isang estudyanteng babae na si Rachel natagpo ang wala ng buhay. Sa unang tingin, isa lamang itong kaso ng karaniwang krimen. Pero sa mas malalim na investigasyon, lumalabas ang mas nakakakilabot na katotohanan. Si Rachel ay nagsamantalahan, hindi ng isang estranghero, kundi ng 3 lalaking tinuring niyang kaibigan.
kaibigang kasama niya sa tawanan, kaibigang kasama niya sa inuman, at sa huli, mga halimaw sa dilim. Ayon sa mga pulisya, isinailalim na sa investigasyon ang 3 lalaking sinasabing huling nakasama ni Rachel bago siya matagpuang wala ng buhay. Habang isinusulong ang kaso, unti-unting lumalabas ang mas madilim na pattern. 3 babae, 3 kwento, 3 biktima rin ng parehong 3 lalaki. Sa kabila ng trauma at takot, umarap sila hindi para sa simpatsya, hindi para sa katotohanan at para kay Rachel na hindi na makapagsalita ngayong gabi. Maririnig natin ang kanilang panig, mga kwento ng pananahimik na ngayong naging lakas. Akala ko kaibigan ko sila. Akala ko ligtas ako sa piling nila. Pero nung gabing yun, may halong alak at tawa. Tawa na parang kampante pero may tinatago. Hindi ko alam kung saan ako nagsimulang mawala. Ang bigat, ang dilim, ang ingay ng kwarto, ang lakas ng tawa. Pero ang sigaw ko, tahimik. Kinabukasan, tumawa pa sila. Parang walang nangyari, parang wala akong nawala, parang hindi ako sinira. Hindi ako nakapagsalita. Hindi dahil wala akong boses, kundi dahil alam kong sa mundong ito, kapag babae ang biktima, ikaw pa rin ang huhusgahan. Ba't ka uminom? Siguro gusto mo rin. Kaibigan mo naman sila, diba? Kaya tumahimik na lang ako. Nagkunwaring ayos lang. Naglakad sa hallway na parang walang nangyari. Pero sa loob ko, araw-araw, paulit-ulit na nangyayari. Kung may makaririnig naman nito, kung may makakaintindi, sana malaman ninyo, hindi ko pinili ito. At ang katahimikan ko, hindi ibig sabihin ay wala akong dinadala. Ang 3 lalaking yan ang sumira ng buhay ko. At hindi ako tatahimik na lang kung mayroon pang isa pang nabiktima. Sinabi niyo, kaibigan ko kayo? Pero nang gabing yun, wala akong nakitang kaibigan. Sa kanilang 3, walang-wala. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung mismong ginawa niyo o yung tawa niyo kinabukasan na parang walang nangyari. Tumayawa pa kayo habang ako, hindi na makatingin sa sarili sa salamin. Tinanong ko ang sarili ko, mali ba akong sumama? Mali ba akong uminom? Pero kahit ilang beses kong ulit-ulitin ang mali, ay kayo. Kayong 3 lalaki. Hindi ang damit ko. Hindi ang ininom ko. Hindi din ang tiwala ko. Bakit ako ang nakatakot magsalita? Bakit ako ang kailangang mahiya? Bakit ako kailangang manahimik samantalang kayo gumawa ng krimen? Alam niyo kung bakit? Kasi sa mundong to, mas pinaniniwala ng mga ngiti ng lalaki kaysa sa luha ng isang babae. Pero hindi ako mananahimik habang buhay. Hindi ako katahimikan. Hindi ako kahihiyan. Ako ang ebidensya. Ako ang patunay na kahit ang kaibigan ay pwedeng maging halimaw. At sa bawat babaeng pinatahimik niyong 3, narito ako, buhay
galit at handang magsalita para mabigyan ng hustisya ang isang pamilyang biniktima. Pero project lang yun. Isang hating sa bahay na isa sa kanila. Laptop, kape, chips, akala ko safe. Akala ko normal lang ang lahat. Tatlo silang lalaki, mga kaklase ko, mga kaibigan ko na sabay naman tinapos ng assignment pero sila may ibang plano. Walang tinatapos. Hindi ako lasing, hindi ako nagsuot ng maidsi. Hindi din naman ako lumante, pero anong nangyari? Tatlo sila. Ako lang mag-isa. Hindi sigaw ang luwabas sa bibig ko. Takot, pag-freeze, katahimikan. Kasi minsan, pag sobrang takot mo, hindi ka nakakagalaw. Kinabukasan naglakad sila sa highway na parang walang nangyari. Tumatawa ng bibiguan, tinawag akong mahinhin. Matino, sa likod ko baka ibang tawag nila. At ako yung hindi makatingin sa mata ng guro. Hindi makasalubong at sariling aninos sa langit. Ako yung sinira pero ako rin yung natatakot mapahiga. Kung tananin mo ako kung bakit hindi ako nagsumbay noon, simple lang dahil sa bansang ito. Tatlong lalaki ang mas paniniwalaan kaysa sa aking babaeng estudyanteng nasaktan eh. Pero hindi na ako tatahimik. Ako ang testigo. Ako ang tinig ng sarili kong kwento at hindi niyan pwedeng burahin. Ang biktima hindi dapat maiyak. Ang gumawa ng krimen ang dapat matakot. Hindi madaling magsalita, hindi madaling balikan ang mga alaala na pilit mong ibinaon. Hindi dahil gusto mong kalimutan, kundi dahil napagod ka na sa mundong paulit-ulit ka ng pinatahimik. Ngayong gabi, tatlong babae ang tumayo sa harap ng takot, ng kahihiyan at ng mga alaalang iniwan ng tatlong lalaking minsan tinawag nilang kaibigan. Hindi sila obligado, wala silang utang na paliwanag sa kahit kanino, pero pinili nilang magsalita para kay Rachel, para sa kanilang sarili at para sa lahat ng kababaihang pilit pa rin pinatatahimik hanggang ngayon. Sa inyo pong tatlo, mula sa aming lahat, maraming salamat. Salamat sa tapang niyong isiniwalat ang sakit, sa katapatan ninyong binahagi ang mga kwentong matagal nyo nang kinikimkim, at sa pagbibigay liwanag sa dilim na iniwan ng kaharasan. Hindi man namin lubos na mararamdaman ang bigat ng inyong pinagdadaanan. Nais naming iparating na hindi kayo nag-iisa, at sana sa pagbabahagi nyo ng inyong tinig ay magsimula ang mas malawak pakikinig, mas malawak pagkilos at mas matibay na panindigan laban sa pananahimik. Ang inyong lakas ay hindi lamang inspirasyon, ito'y panawagan. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Magandang gabi, bayan.